Ang malaking mansyon ay tila isang malalim na bangin. Isang taon na ang nakalipas, ngunit ang bawat sulok nito ay naglalaman pa rin ng mga alingawngaw ng tawanan at mga bulong na ngayoy tahimik na. Si Ramon Santos, isang lalaking dating puno ng kapangyarihan at awtoridad sa mundo ng negosyo, ay isa na ngayong anino lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata, dating matalas at puno ng determinasyon, ay ngayoy malalim at walang sigla, nakatitig sa kawalan. Isang lumang litrato sa ibabaw ng marangyang mesa ang pinagmamasdan niya. Ang nangiti ng kanyang asawang si Elena at ang malikot na tingin ng kanilang nag-iisang anak na si Celeste. Dalawang mukha na naglalaman ng lahat ng kanyang nawala. Ang aksidente ni Elena, isang nakamamatay na banggaan na nagpatahimik sa kanilang tahanan, ay sinundan ng mas masakit pang pagkawala. Si Celeste, parang isang sipa sa tiyan na nagpahirap sa kanyang paghinga. Napakasakit, napakalaki ng pasakit na idinulot niya. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may kasalanan siya. Masyado siyang abala sa pagpapalaki ng kanyang imperyo, sa paghabol sa kapangyarihan at yaman, na nakalimutan na niya ang pinakamahalaga, ang kanyang pamilya. Ang pag-alis ni Elena ay maaaring hindi lamang isang aksidente. Marahil, tumatakas siya mula sa lamig ng kanilang relasyon, mula sa isang asawang tinitingnan siya bilang bahagi ng kanyang ari-arian, hindi isang katuwang sa buhay. At si Celeste, siguro, pakiramdam din niya'y nag-iisa siya, kahit sa piling ng kayamanan. Isang matalim na tunog mula sa kanyang cellphone ang gumising kay Ramon mula sa kanyang malalim na pagmumuni-muni. Si Miguel, ang kanyang pinsan at kasalukuyang vice-presidente ng kanyang kumpanya, ang tumatawag. Ramon, kailangan nating pag-usapan ang sitwasyon sa kumpanya. Ani Miguel, ang boses nito'y puno ng pag-aalala na hindi abot sa kanyang mga mata. Bumababa ang stocks. Kailangan mong magpakita. Hindi ka maaaring manatiling ganyan. Anong pakialam ko? Walang ganang tugon ni Ramon. Lahat ng pinaghirapan ko ay walang kabuluhan kung wala si Celeste. Walang silbi. Hindi ganyan ang pag-iisip ng isang negosyante, Ramon. Sagot ni Miguel, may bahid ng panunumbat sa tono. Kailangan mong bumangon. Kalimutan mo na ang paghahanap. Isang taon na. Siguro, kailangan mo nang tanggapin. Ang huling salita ni Miguel ay parang malaking bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Tanggapin? Paano niya tatanggapin ang pagkawala ng kanyang anak? Hindi niya kaya. Ang pag-iisip pa lang ay nagdulot ng matinding pagduduwal sa kanya. Si Miguel, sa kabila ng kanyang pag-aalala, ay tila nagpipilit na ipaubaya niya ang lahat. Hindi nagkakamali ang kanyang pakiramdam na may kakaiba sa pinsan niya. Parang gusto nitong lumubog siya lalo. Pinindot ni Ramon ang end call. Binitawan niya ang telepono sa mesa at kinuha ang isang remote. Binuksan niya ang malaking TV sa sala, ngunit hindi para manood ng balita o pelikula. Sa halip, ibinalik niya ang recording ng mga CCTV camera mula sa araw ng pagkawala ni Celeste. Ito ang kanyang ritual, ang kanyang walang katapusang paghahanap ng kasagutan. Paulit-ulit na pinapanood ni Ramon ang footage. Ang magulong eksena pagkatapos ng balita ng aksidente. Ang kanyang sarili na tumatakbo sa loob ng mansyon. Ang mga katulong na nagkakagulo. Pagkatapos, ang bakanting pasilyo. Ang bukas na pinto ng kwarto ni Celeste. Wala. Walang bakas. Tila nilamon lamang ng lupa ang kanyang anak. Celeste. Bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Nasaan ka, anak ko? Babalik ka ba sa akin? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, habang nakatitig sa walang buhay na screen ng CCTV, biglang nagring muli ang kanyang telepono. Isang numero na hindi niya kilala. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot pa rin. Hello? Malamig niyang sagot. Sa kabilang linya, isang boses bata. Ang marahang bumulong, halos hindi marinig, ngunit sapat
para marinig ni Ramon ang pinakahihintay niyang pangalan. Celeste, nakita ko po siya. Nawalan ng hininga si Ramon. Nangunguyom ang kanyang lalamunan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bago pa siya makahingi ng karagdagang detalye, ang linya ay biglang naputol. Isang malalim, nakakagimbal na katahimikan ang muling bumalot sa malaking mansyon. Ang puso ni Ramon ay kumabog ng mabilis, puno ng pag-asa at takot. Ang boses na yon, sino? Paano? May posibilidad nga bang buhay pa ang kanyang Celeste? Ang araw sa tondo ay nagsisimula sa tunog ng nagmamadaling mga jeepney, huni ng mga tindero, at halimuyak ng sariwang tinapay na niluluto sa kanto. Para kay Gabi, ang 10 taong gulang na batang lalaki na may ngiting singiliwanag ng araw, ito ang kanyang mundo. Isang mundong puno ng kulay, ingay at pag-asa. Sa kabila ng kahirapan, mas gusto niya ang amoy ng usok at piniritong isda kaysa sa amoy ng anumang mamahaling pabango sa mga malalaking mall. Hawak ang isang basket ng mga pandesal. Dahan-dahan siyang naglalakad sa mataong kalye, malakas na sinisigaw ang pandesal, mainit pa. Ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang pamilyar na mukha. At doon niya nakita, sa maliit na karinderya ng kanyang nanay Luz, ang kanyang ate-atehan. Ate Selly! Sigaw ni Gabi, sabay takbo palapit. Lumabas si Selly mula sa likod ng karinderya. Bit-bit ang isang tray ng mga kape. Ang kanyang nangiti ay nakakahawa. At sa kabila ng isang maliit na peklat sa kanyang noo, ang kanyang muka ay parang anghel. 6 na taong gulang si Selly. Ngunit tila mas matanda siya kung minsan dahil sa kanyang pagiging responsable at tahimik. Gabi, huwag kang tatakbo. Baka madapa ka. Saway niya, ngunit may ngiti sa labi. Galingan mo sa pagtitinda, anak. Sabi naman ni Nanay Luz, lumabas din mula sa kusina. Ang mga kamay ay may bahid ng harina. Si Nanay Luz, ang kanyang mundo. Ang pinakamabait at pinakamatyagang babae sa buong tondo. 1 taon na ang nakalipas nang biglang dumating si Selly sa kanilang buhay. Isang umaga, nakita ni Nanay Luz si Selly na nakahandusay malapit sa pantalan, may sugat sa ulo at walang malay. Walang maalala si Selly, kahit ang kanyang pangalan. Ang tanging nalalaman nila ay may malalim na misteryo ang nakaraan ng batang babae. Naalala pa ni Gabi ang takot sa mga mata ni Nanay Luz noon. Ilang beses niyang sinabi sa kanya, Gabi, huwag mo munang sasabihin kahit kanino ang tungkol sa paghahanap ko sa kanyang pamilya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may boses sa loob ko na nagsasabing, mag-ingat tayo. Alam ni Gabi na pinangangambahan ni Nanay Luz na baka mapagkamalan siyang kidnapper o mapahamak dahil sa sitwasyon ni Selly. Kaya naman, pinili ni Nanay Luz na itago si Selly, alagaan at mahalin na parang sariling anak. At doon, sa gitna ng kahirapan, ay nabuo ang isang kakaibang pamilya. Okay lang, Nay. Babalik agad ako. Pangako ni Gabi, sabay halik sa pisngi ni Nanay Luz. Ate Selly, mamaya laro tayo ha? Oo, Gabi, sagot ni Selly habang iniaabot ang isang baso ng palamig sa isang costumier. Patuloy si Gabi sa paglalakad, nagbebenta ng pandesal, hanggang sa napadaan siya sa isang bulletin board malapit sa kanto. Maraming nakapaskel doon, mga anunsyo ng trabaho, pautang, at mga balita ng barangay. Ngunit isang partikular na flyer ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang litrato ng isang batang babae, may edad, na tila kaedad lang ni Selly. Nakasaad sa ilalim ng litrato ang missing Celeste Santos. Parang may bumulong sa tenga ni Gabi. Ang pangalan? Celeste. Ang muka? Parang si Ate Selly. Ang parehong peklat sa noo. Tinitigan niya ang litrato at biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang insidente. Ilang buwan na ang nakalipas. Nakita niya ang kanyang Nanay Luz
na nagmamadaling tinatago ang isang lumang dyaryo nang dumating si Gabby. Nang gabing iyon, pinilit niyang basahin ang nakatago sa dyaryo, ngunit nakatulog siya. Kinabukasan, habang abala si Nanay Luz sa pagluluto, pumasok si Gabby sa kwarto nito. Alam niya kung saan nakatago ang diary ni Nanay Luz. Matagal na niyang alam, ngunit hindi niya kailanman inisip na basahin ito. Ngayon, iba. Ang litrato ni Celeste ay bumabagabag sa kanyang isip. Sa pagnanais na alamin ang katotohanan, dahan-dahan niyang kinuha ang diary. Pinuklat niya ang mga pahina, ang bawat salita ay sulat kamay ni Nanay Luz. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang pahiwatig at doon niya nakita sa isang pahina na may petsang 1 taon na ang nakalipas. Nakita ko siya malapit sa pantalan, isang batang babae, sugatan at walang maalala. Tinawag ko siyang Sally. Napakabait niya. Natatakot ako. Paano kung hinahanap siya ng pamilya niya? Paano kung isipin nilang kinuha ko siya? Alam ko na hindi tama ang itago ito, ngunit hindi ko kayang mawala siya. Ayokong makulong. Ayokong mawala si Gabby. Ginawa ko ito para sa kanilang dalawa. Nanlumo si Gabby. Ang kanyang maliit na puso ay biniyak ng damdamin. Ang kanyang ate Sally ay si Celeste. May pamilya siyang naghahanap sa kanya. Ang kanyang Nanay Luz ay natatakot. Pinagsama-sama niya ang lahat ng piraso ng puzzle. Kung hindi niya gagawin ang tama, maaaring manatiling naghihirap ang tunay na pamilya ni Celeste. Ngunit paano si Nanay Luz? Paano siya at si Ate Sally? Tinitigan ni Gabby ang numero ng telepono sa flyer, pagkatapos ay ang diary sa kanyang kamay. Ang paggawa ng tama ay nangangahulugan ng malaking pagbabago at marahil pagkawala. Ngunit hindi ba iyon ang kailangan? Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit ang isang maliit na boses sa loob niya ay nagsabing, "Gawin mo ang tama, Gabby." Ang boses sa telepono ay isang himala. Isang napaka-imposibleng posibilidad na nagdulot ng gulat at isang kurot ng pag-asa sa dibdib ni Ramon. Celeste. Nakita ko po siya. Ngunit biglang naputol. Ilang ulit niyang tinawagan ang numero, ngunit hindi na sumasagot. Ang pag-asa ay muling naging panggigipuspos na tila pinaglalaroan lamang siya ng tadhana. Ngunit sa gitna ng kawalan ng katiyakan, may kakaibang puwersa ang nagtutulak sa kanya. Hindi siya susuko. Kinabukasan, sa isang cafe na malayo sa kanyang mansyon, naupo si Ramon, balisa. Isang batang lalaki na tila wala pang 10 taong gulang ang lumapit sa kanya. Hawak nito ang isang lumang cellphone. Si Gabby. Siya ang tumawag. "Kayo po si Sir Ramon Santos?" Tanong ni Gabby. Ang boses nito ay matatag para sa kanyang edad. Tumango si Ramon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. "Oo, ikaw ba ang tumawag sa akin kagabi?" Umupo si Gabby sa tapat niya. Hindi man lang nagpakita ng takot sa isang lalaking tila bato. "Opo, ako po. Nakita ko po siya. Si Celeste, ang aking Ate Sally." Napakunot ang noo ni Ramon. "Ate Sally? Nasaan siya? Totoo ba ang sinasabi mo?" Sa bawat salita ni Gabby, mas bumigat ang pagdududa, ngunit mas lumakas din ang pag-asa. "Opo, nakatira po kami sa Tondo. May peklat po siya sa noo. Dito po." Sabi ni Gabby, itinuro ang bahagi ng noo. Maliit po siya, 6 na taong gulang po. Mahilig po siyang kumain ng fishball at marami po siyang tanong sa mundo. Ang mga detalyeng yon, ang peklat sa noo, ang edad, ang pagkahilig sa fishball, ang mga maliliit na bagay na tanging ang isang magulang lamang ang makakakilala. Ang mga ito ay nagpatibay sa paniniwala ni Ramon. Nagkalat ang mga litrato ni Celeste sa lahat ng lugar, ngunit ang mga detalyeng ito ay bihira niyang ibahagi sa publiko. Isang luhang kumawala mula sa kanyang mga mata, isang luha na matagal nang pinigilan. "Sino ang kasama niya? Sino ka?" Tanong ni Ramon. Ang kanyang boses ay nanginginig.
Ipinaliwanag ni Gabi ang lahat, mula sa pagkakita ng kanyang nanay Luz kay Celeste malapit sa pantalan hanggang sa pagkawala ng alaala ng bata. Sinabi rin niya ang tungkol sa diary ni Nanay Luz at ang pagdududa at takot ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang kamay nang may biglang naglakad papasok sa cafe. Si Miguel. "Ramon, nandito ka pala," sabi ni Miguel na tila nagulat, ngunit may nakatagong ngiti sa kanyang labi. "At sino itong batang kasama mo? Ingat ka, Ramon. Baka mapagsamantalahan ka ng mga ganyan. Maraming manloloko ngayon." Nagpupuyos ang galit sa dibdib ni Ramon. "Wala kang pakialam, Miguel. Nag-aalala lang ako, pinsan. Sa kalagayan mo na ngayon, madali kang maloko." Ani Miguel, tinitigan si Gabi ng may pagdududa. "Batang lansangan lang yan. Baka raket lang yan para makakuha ng pera. Hindi mo ba nakikita?" Kumuyom ang kamao ni Ramon. Ngunit bago pa siya makasagot, nagsalita si Gabi. "Hindi po ako sinungaling, sir. Gusto ko lang po gawin ang tama. May pamilya po si Ate Selly na naghahanap sa kanya. Nakita ko po ang litrato niyo sa flyer. Gusto ko lang po magkabalikan kayo." Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Ramon. Ang determinasyon at sinseridad sa mga mata ng bata ay hindi maaaring itanggi. Nilingon niya si Miguel. Ang kanyang mga mata ay matalim. "Umalis ka, Miguel. Hindi kita kailangan dito." Nagtangkang magprotesta si Miguel, ngunit ang titig ni Ramon ay nagpatahimik sa kanya. Umalis si Miguel, ngunit hindi bago niya binigyan ng masamang tingin si Gabi. "Gabi, kaya mo bang dalhin ako sa tondo? Ngayon din?" Tanong ni Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali. Tumango si Gabi. "Opo, sir. Pero sana po maintindihan niyo rin po si Nanay Luz. Natatakot lang po siya." Sa loob ng isang mamahaling kotse na naglalakbay sa mga siksikang kalsada, si Ramon ay tahimik. Nakikita niya ang iba't ibang mukha ng Maynila, mula sa mga nagtataasang gusali patungo sa mga siksikang eskinita. Nang makarating sila sa tondo, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Amoy ng basura, piniritong pagkain, at usok. Malayo sa mundo niya. Habang naglalakad sila sa isang makipot na eskinita, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Lumilitaw ang kanyang pagdududa. Paano kung hindi ito si Celeste? Paano kung nagkakamali lang siya? Ngunit ang isang bahagi ng kanyang sarili ay nagnanais na sana'y totoo ito. Matagal na siyang naghahanap at ito na marahil ang huling pag-asa niya. Sa wakas, huminto si Gabi sa tapat ng isang maliit, payak na bahay. Mula sa loob, naririnig ni Ramon ang ingay ng isang bata na tumatawa. Sa bintana, nakita niya ang isang batang babae. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya, ngunit ang kanyang buhok, ang kanyang tindig, pamilyar. Lumabas ang isang babae at isang batang lalaki, si Gabi, sa pintuan, at sa kanilang pagtawa, biglang lumingon ang batang babae. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Hindi siya makahinga. Ang kanyang mukha. Sa gitna ng sikat ng araw na tumatama sa mukha ng bata, naroon ang kanyang Celeste, ang parehong hugis ng mukha, ang parehong ngiti, kahit na may bahid ng bagong sigla na hindi niya kailanman nakita noong bata pa siya. At oo, naroon ang maliit na peklat sa kanyang noo na madalas niyang hinahaplos noong maliit pa ito. Ngunit ang nakakapanginig ng kanyang puso ay hindi lamang ang kanyang pagkakakilala sa anak. Ito ay ang ngiti niya, ang malayang, masayang ngiti na hindi niya nakita sa mukha ng kanyang anak sa mahabang panahon. Si Celeste, ang kanyang Celeste, ay nakikipaglaro ng walang pakialam sa mundo. Yakap-yakap ang isang manika na tila gawa lamang sa basahan. Masaya siya. Napakasaya niya. Isang matalim na sakit ang tumusok sa dibdib ni Ramon. Kaligayahan. Nahanap niya ang kanyang anak, ngunit ang kaligayahan na nakikita niya ay hindi niya ibinigay.
Ito ay ibinigay ng ibang pamilya sa ibang mundo. Naramdaman niya ang isang halo ng matinding kaligayahan dahil sa nakita niya ang kanyang anak at isang matinding kirot dahil sa katotohanang masaya ito nang wala siya. Ang babae, si Luz, tinitigan niya si Gabby at Celeste. Ang kanyang muka ay puno ng pagmamahal. Kung hindi ito dahil sa sitwasyon, iisipin ni Ramon na sila ay isang tunay na pamilya. Hindi niya matandaan kung kailan huling nakita ang ganoong klase ng pagmamahal sa mga mata ng isang ina para sa kanyang anak, lalo na mula sa kanyang asawa na si Elena. Napabuntong hininga siya, na tila nawalan ng hininga sa loob ng isang taon. Nanay Luz, si Sir Ramon po. Bulong ni Gabby, sabay hila sa manggas ng nanay niya. Lumingon si Luz, ang kanyang mga mata, na puno ng init at kabaitan kanina, ay biglang napuno ng takot nang makita si Ramon. Tila nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Ramon patungo kay Celeste, na ngayon nakatingin na rin sa kanya. Ang kanyang nangiti ay dahan-dahang nawala, napalitan ng pagtataka. Ang sakit ay muling nanariwa sa dibdib ni Ramon. Ito na, ang sandaling kinatatakutan niya, ang sandaling pinakahihintay niya, ang sandaling magbabalik sa kanya ang kanyang anak. Ngunit bakit parang hindi tama ang lahat? Bakit parang meron siyang sisirain? Sa gitna ng siksikang eskinita, sa gitna ng init ng araw, at sa gitna ng matinding emosyon, tumayo si Ramon, isang makapangyarihang negosyante, ngunit ngayoy isang ama na puno ng takot. Ang kanyang anak ay nasa kanyang harapan, buhay. Ngunit ang kaligayahan na nakikita niya ay nagmula sa ibang lugar, sa ibang mga tao, at alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang pagbabalik ni Celeste sa kanya ay hindi magiging madali, hindi magiging simple. Ang kanyang pagdating ay parang bagyo na darating sa isang tahimik na baybayin. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Luz. Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis, tila gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. Isang lalaki, nakadamit ng mamahaling polo, ang nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Siya ang lalaki sa flyer na nakita ni Gabby, ang ama ni Celeste. Ang kanyang kinatatakutan ay nagkatotoo. Celeste, tawag ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at punong-puno ng matinding emosyon. Niyakap ni Sally si Luz ng mahigpit. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig. Nanay Luz, sino po siya? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng takot. Tumayo si Luz sa harap ni Sally, tila isang panangga. Hinaharangan ang view ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot, ngunit may bahid din ng matinding pagmamahal at pagprotekta sa bata sa kanyang likod. Sir, pakiusap po. Huwag po kayong ganyan. Pakiusap niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi po kayo kilala ng bata. Hindi ako kilala? Galit na tugon ni Ramon. Ako ang ama niya. Ako si Ramon Santos. Celeste, anak ko. Sinubukan ni Ramon na lumapit, ngunit umatras si Sally, mas lalong yumakap kay Luz. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Hindi ko po kayo kilala. Ayoko po. Nanay Luz. Ang sigaw ni Sally ay nagwasak sa puso ni Luz. Sa sandaling iyon, nawala ang takot niya para sa sarili. Ang tanging nais niya ay protektahan ang batang minahal niya ng higit sa sarili. Sir, pakiusap. Huwag niyo po siyang takutsin. Ani Luz, ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Hindi niya po kayo maalala. Wala po siyang alaala. Ibinaba ni Ramon ang isang folder. Puno ito ng mga litrato ni Celeste noong bata pa, ang kanyang birth certificate, at mga dokumentong nagpapatunay na siya nga ang ama. Ipinakita niya ang mga ito kay Luz, at pagkatapos ay kay Sally na ngayoy nagtatago sa likod ni Luz. Tingnan mo anak, ako ang papa mo.
sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay lumambot. Tingnan mo ang mga litrato mo noong maliit ka pa. Ngunit umiling lang si Sally, umiiyak. Hindi po. Hindi ko po kayo kilala. Gusto ko po si Nanay Luz. Ayoko po sa inyo. Hindi na napigilan ni Luz ang kanyang luha. Hindi ito luha ng takot, kundi luha ng awa para sa dalawang taong nasasaktan. Si Sally na naguguluhan at si Ramon na puno ng kalungkutan. Sir, 1 taon na po ang nakalipas. Nakita ko po siya na nakahandusay malapit sa pantalan. May sugat sa ulo at walang maalala. Wala po siyang maalala kahit ang pangalan niya. Inalagaan ko po siya na parang sarili kong anak. Pinangalanan ko po siyang Sally. Hindi ko po siya ninakaw, sir. Hindi ko po siya kinuha. Ang bawat salita ni Luz ay puno ng katapatan at sakit. Naramdaman ni Ramon ang sinseridad sa kanyang mga mata. Tinitigan niya si Celeste na ngayon ay halos hindi na humihinga sa pag-iyak habang mahigpit na yumakap kay Luz. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Ramon ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang dalisay, walang pasubaling pagmamahal ng isang ina. Ang ganitong klase ng pagmamahal ay hindi niya maibibigay sa pamamagitan ng pera o kapangyarihan. Sir, alam ko po na masakit sa inyo. Pero pakiusap, bigyan po natin siya ng panahon. Pakiusap ni Luz, ang kanyang boses ay halos pabulong. Hindi po natin siya pwedeng pilitin. Hindi niya po ito maiintindihan. Hayaan po nating magkaroon siya ng pagkakataong makilala kayo nang hindi napipilitan. Ang mga salita ni Luz ay tumagos sa puso ni Ramon. Oo, gusto niyang yakapin ang kanyang anak, dalhin ito pabalik sa kanyang marangyang bahay. Ngunit ang nakita niya ngayon ay isang batang takot na takot at isang babaeng handang ipagtanggol ito. Kung ipipilit niya, mas lalo lamang niyang itutulak palayo si Celeste. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagkawala. Nahanap niya ang kanyang anak, ngunit ang kanyang anak ay hindi na niya kilala. Kumuyom ang kanyang kamao, ngunit dahan-dahan niya itong binuksan. Tinitigan niya si Celeste, na ngayoy sumisilip mula sa likod ni Luz. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng takot. Sa isang mahabang buntong hininga, tumalikod si Ramon. Babalik ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ngunit, hihintayin ko na kusang loob siyang lumapit sa akin. Lumakad palayo si Ramon. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Hindi niya dinala si Celeste. Iniwan niya ang kanyang anak. Sa piling ng babaeng sa loob ng 1 taon ay naging ina nito. Bago siya tuluyang mawala sa paningin, lumingon si Ramon. Nakita niya si Luz na mahigpit na nakayakap kay Celeste. Ang bata ay dahan-dahang tumigil sa pag-iyak. Inilibing ang mukha sa balikat ni Luz. Ang tanawin na yon ay pumiga sa kanyang puso. Ito ay isang larawan ng pagmamahal. Isang pagmamahal na sa tingin niya ay nawala na sa kanyang buhay. Puno ng sakit, ngunit may bahid din ng isang kakaibang pag-unawa. Nagpatuloy si Ramon sa kanyang paglakad. Tinitigan ni Luz ang papalayo na anino ni Ramon. Ang kanyang puso ay nanatiling mabigat. Alam niya na ito ay simula pa lamang. Ang payapa nilang mundo ay nayanig na. Ang pag-alis ni Ramon mula sa tondo ay hindi isang pagtalikod, kundi isang bagong pasakit. Iniwan niya ang kanyang anak, hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa pag-unawa. Ang mukha ni Celeste na puno ng takot at ang matinding pagyakap nito kay Luz ay nagpatunay sa kanya, hindi pera o kapangyarihan ang makapagbabalik sa anak niya. Kailangan niya ng ibang paraan. Ngunit ang mundo ay hindi tumahimik. Kinabukasan, bumulaga sa kanya ang mga headline sa bawat pahayagan at news channel. Missing heiress found in slums. Is it kidnapping or a rescue? Ang mga larawan ni Luz at Celeste na kinuhanan ng palihim ay nakakalat sa lahat ng dako. Ang mga komento sa social media ay umuulan ng paghuhusga. Magnanakaw ang babaeng yan. Dapat ikulong.
Kawawang bata. Napunta sa mga squatter. Nanggagalaiti si Ramon. Alam niya kung sino ang nasa likod nito. Si Miguel. Dumating si Miguel sa kanyang opisina. Dala ang isang nangiti ng tagumpay na sinadyang itago. Ramon, kailangan nating kumilos. Ang reputasyon ng kumpanya ay nasa panganib. Ang pangalan mo. Kailangan nating iligtas si Celeste mula sa babaeng yan. Idemanda mo siya. Ikulong. Ipakita mo kung sino ka. Huwag kang makialam, Miguel. Sigaw ni Ramon. Sinipa ang lamesa. Alam kong ikaw ang nasa likod nito. Ako? Bakit naman pinsan? Nag-aalala lang ako sa'yo at sa kumpanya. Sagot ni Miguel. Nagkunwari pang inosente. Isa pa, hindi ba't mas magandang ipakita sa lahat na may kapangyarihan ka? Na kaya mong kunin ang anak mo? Ito ang tamang paraan, Ramon. Paraan ng negosyante. Ang mga salita ni Miguel ay parang lason sa tainga ni Ramon. Ang tamang paraan ni Miguel ay ang paraan kung saan nawala sa kanya si Elena. Ang paraan kung saan niya halos mawala si Celeste. Ang paraan na puno ng kapangyarihan at pagkontrol, ngunit walang pagmamahal. Tiningnan niya ang larawan ni Celeste sa kanyang desk. Ang masaya. Malayang mukha nito sa piling ni Luz at Gabi. Hindi iyon ang paraan. Sa loob ng ilang oras, nag-isip si Ramon. Puno siya ng galit kay Miguel, sa media, sa kanyang sarili. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang boses mula sa kanyang nakaraan ang umalingaw-ngaw. Ramon, hindi lahat ng bagay ay nabibili. Hindi lahat ng problema ay nadadaan sa pera. Si Elena. Nagbabala siya noon, ngunit hindi niya pinakinggan. Ngayon, may kakaibang ideya ang nabuo sa isip ni Ramon. Isang ideya na hindi magugustuhan ni Miguel. Isang ideya na tila baliw sa mundo ng negosyo, ngunit tila ito ang tanging paraan upang maibalik ang kanyang anak at maitama ang kanyang mga pagkakamali. Kinabukasan, nagpatawag si Ramon ng isang impromptu press conference. Ang media ay nagtipon, nag-aabang ng isang nakakagimbal na balita. Marahil ay isang demanda laban kay Luz o isang matinding pag-atake sa kanya. Ngunit ang kanilang nakita ay isang Ramon Santos na iba. Hindi siya nakadamit ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt. Ang kanyang mukha ay hindi galit, kundi puno ng matinding pagpapakumbaba. Gusto kong linawin ang lahat. Simula ni Ramon. Ang kanyang boses ay matatag. Ang batang nakita ninyo sa tondo, si Sally, ay ang aking anak na si Celeste at ang babaeng nag-alaga sa kanya, si Luz Manalo, ay hindi isang kidnapper. Siya ay isang anghel. Isang anghel na nagligtas sa aking anak, nagbigay sa kanya ng tahanan, pagmamahal at pamilya nang ako ay wala. Nabigla ang lahat. Ang mga flash ng camera ay sunod-sunod. Hindi ko siya idedemanda. Hindi ko siya kukuhanin sa sapilitang paraan, patuloy ni Ramon. Dahil ang pagmamahal ay hindi pwedeng ipilit, hindi ito pwedeng bilhin. At ang pamilya, hindi lamang ito tungkol sa dugo, kundi sa puso. Ang mga mamamahayag ay nagbubulungan, hindi makapaniwala. Naglakad si Miguel papalapit sa harap, na tila naghahanda para sa isang emergency intervention, ngunit ipinagpatuloy ni Ramon. Sa halip na agawin si Celeste mula sa pamilyang nagbigay sa kanya ng bagong buhay, gusto kong magsimula ng bago. Hindi lamang para sa aking anak, kundi para sa komunidad na nagpasilong sa kanya. Ani Ramon, ang kanyang tinig ay lumakas. Bilang pasasalamat kay Luz Manalo at sa mga residente ng Tondo, ipinapahayag ko ngayon ang aking intensyon na maglaan ng malaking pondo para sa isang proyektong magpapaunlad sa kanilang komunidad. Magtatayo tayo ng mga bagong tahanan, magbibigay ng trabaho, magpapatayo ng mga paaralan at health center. Hindi ito kawanggawa. Ito ay pagbabayad sa aking pagkukulang. Ito ay isang pagtatangkang lumikha ng isang bagong klase ng pamilya. Isang pamilya na hindi nakabase sa kayamanan, kundi sa pagmamahal at pagtutulungan. Nagulantang ang lahat. Walang nakapaghanda sa ganitong anunsyo.
Ang mga mamamahayag ay sabay-sabay na nagtanong, ngunit hindi na pinansin ni Ramon. Tinitigan niya si Miguel, na ngayon ay nanlilisik ang mga mata, ang kanyang muka ay namumula sa galit at pagkabigla. Ang press conference ay natapos sa isang malaking kaguluhan. Si Miguel, sa likod ng entablado, ay halos hindi na makahinga sa galit. Ang kanyang plano ay nawasak. Ang kanyang pag-asa na kunin ng kumpanya ay tila naglaho. Ngunit isang bagong, mas madilim na plano ang nabuo sa kanyang isip. Hindi siya susuko. Kung hindi niya makukuha ang kumpanya sa madaling paraan, gagamitin niya ang lahat. Kahit si Celeste, hindi makapaniwala si Luz. Ang mga kapitbahay ay nagtipon-tipon sa kanilang maliit na tindahan, nagbubulungan at nagtataka. Ang mukha ni Ramon Santos, na kanina ay nasa balita, ay nagpakita ng isang anunsyo na tila isang panaginip. Hindi siya magdedemanda. Sa halip, magbibigay siya ng tulong sa buong tondo. Nanay Luz, totoo ba yon? Tanong ni Aling Nena. Ang tindera ng gulay, ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa, ngunit may bahid pa rin ng pagdududa. Si Ramon Santos, tutulong sa atin? Baka naman may kapalit yan, Luz. Mga mayayaman ihiman yan. Hindi mo malaman ang pinaplano. Sabi naman ni Mang Tonyo, ang karpintero, na dati nang nakaranas ng pangako sa politiko na hindi naman natutupad. Napakagat si Luz sa kanyang labi. Siya mismo ay nag-aalinlangan. Ang mga salita ni Ramon sa press conference ay puno ng sinseridad. Ngunit ang mundo ng mayayaman ay hindi niya kilala. Ang tanging alam niya ay ang kanyang takot na baka lalong mapahamak si Selly, si Gabby at ang kanyang sarili. Ngunit nakita niya ang pag-asa sa mga mata ng kanyang mga kapitbahay. Nakita niya ang isang pahiwatig ng pagbabago. Kinabukasan, isang kakaibang kotse ang huminto sa dulo ng eskinita. Walang mga bantay, walang kasamang media. Si Ramon Santos, nag-iisa, lumapit siya, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pagod. Luz, bati niya, ang kanyang boses ay kalmado. Gusto kong kausapin ka. Inakay ni Luz si Ramon sa kanilang maliit na bahay. Naupo sila sa lumang sofa habang si Gabby ay nakamasid mula sa sulok at si Selly ay nakayakap kay Luz. Alam kong mahirap paniwalaan. Alam kong maraming nagdududa. Simula ni Ramon, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Selly. Ngunit totoo ang sinabi ko. Gusto kong tumulong. Hindi ito para sa akin, Luz. Ito ay para kay Celeste. At para sa inyo, para sa komunidad na nagpasilong at nagbigay ng pagmamahal sa aking anak nang ako ay wala. Bakit po? Bakit ngayon lang? Tanong ni Luz. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng pagtataka. Tumingin si Ramon sa kanya, puno ng pagsisisi. Nabulag ako sa yaman at kapangyarihan. Nawalan ako ng paningin sa mga tunay na mahalaga. Ang pagkawala ni Celeste at ang pagkakakita ko sa inyo, ito ang nagpabukas ng aking mga mata. May bahagyang panginginig sa kanyang boses. Maraming bagay akong pinagsisisihan, Luz. At gusto kong itama ang mga ito kung papayagan mo lang ako. Nagbigay si Ramon ng mga detalyadong plano. Magtatayo siya ng mga maayos na bahay, maglalagay ng klinik, magbibigay ng scholarship sa mga bata, at magbubukas ng mga livelihood program para sa mga residente. Hindi lamang ito pera, kundi isang bagong pag-asa para sa tondo. Narinig niya ang kanyang sarili na nagtatanong tungkol sa kung paano magiging tulay si Luz sa pagitan niya at ng komunidad, kung paano siya magiging bahagi ng proyekto. Habang nag-uusap sila, unti-unting lumapit si Selly kay Ramon. Hindi ito agad yumakap, ngunit tinitigan niya ang lalaki, tila kinikilala. Sa huli, hinawakan ni Selly ang kamay ni Ramon. Isang maliit na kaganapan, ngunit para kay Ramon at Luz, ito ay malaking hakbang. Napangiti si Ramon, isang tunay na ngiti na matagal nang hindi niya naipakita. Nakatulong din si Gabby. Sir, pwede niyo po akong tulungan magturo sa mga bata magbasa?
Tanong niya, na tila nawala na ang takot kay Ramon. Ito ang nagsimula ng kanilang kakaibang ugnayan. Ngunit hindi lahat ay maayos. Habang nagsisimula ang paggawa ng preliminary work sa Tondo, kumalat ang mga chismis. Luz Manalo, ginagamit ang bata para yumaman. Si Ramon Santos, naglilinis ng pangalan gamit ang mga mahihirap. May mga placard pa ngang nakita sa labas ng Tondo na tila gawa ng mga taga-ibang lugar na nagpoprotesta laban sa proyekto. Nanay Luz, may mga taong ayaw po sa atin, bulong ni Gabi habang nakikinig sa mga usapan ng mga kapitbahay. Huwag kang mag-alala anak, alam natin ang totoo, sabi ni Luz, ngunit ang kanyang puso ay puno pa rin ng pangamba. Alam niya na may mas malalim na dahilan sa likod ng mga gulo. May taong nagtutulak ng mga ito. Si Miguel. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng pakikipag-usap sa mga residente at pagpaplano para sa proyekto, nakatanggap si Luz ng isang anonymous na sulat. Ang sulat ay nakabalot sa isang itim na sobre at ang sulat kamay ay magaspang. Layuan mo ang Santos. Huwag kang mangarap sa hindi sayo. Ang kayamanan ay hindi para sayo at ang bata ay hindi mo pag-aari. Kung hindi ka susunod, may mangyayaring masama sa iyo at sa mga mahal mo. Sa ilalim ng sulat, mayroong nakalarawan na tila iginuhit lamang ang kanyang bahay at ang isang malaking X sa tapat ng bintana kung saan madalas matulog si Celeste. Nanlumo si Luz. Ang sulat ay bumagsak mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang takot na matagal na niyang sinupil ay muling bumalik. Mas matindi ngayon kaysa dati. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol kay Celeste at Gabi. Mayroong isang madilim na puwersa na handang saktan sila. At si Luz, sa gitna ng kanyang kahinaan, ay naramdaman ang matinding pangangailangan na protektahan ang kanyang pamilya kahit kapalit ng kanyang buhay. Ang mga araw sa Tondo ay tila mas maliwanag na ngayon, lalo na sa tuwing dumarating si Tito Ramon. Oo, Tito Ramon. Iyon ang tawag niya sa kanya. Sa payo ni Nanay Luz. Mas komportable siya sa ganoong tawag at tila masaya naman si Tito Ramon doon. Mula nang dumating si Tito Ramon, nagbago ang ilang bagay. May mga trabahador na naglilinis ng mga kanal. May mga nagtatayo ng bagong istruktura. At madalas na silang nakakakain ng masasarap na pagkain. Pero sa kabila ng lahat ng pagbabago, may kakaibang pakiramdam si Celeste. Parang may isang bahagi ng kanyang sarili na blangko, isang puwang na hindi niya maipaliwanag. Madalas siyang nananaginip. Mga malabo at nakakatakot na panaginip. Isang gabi, nagising si Celeste na pawisan at umiiyak. Napanaginipan niya ang isang malaking, magarbo na bahay. At may 2 tao roon, nag-aaway. Malakas ang boses ng isang babae, puno ng kalungkutan. At ang boses ng isang lalaki, malamig at malayo. Pagkatapos, isang matinding ingay at isang sasakyan na nasusunog. Ang kanyang Nanay Luz ay agad na lumapit. Niyakap siya ng mahigpit. May masamang panaginip ka na naman anak? Tanong ni Nanay Luz. Hinaplos ang kanyang buhok. Tumango si Celeste, hindi makapagsalita. Ang takot sa panaginip ay nanatili pa rin sa kanya. Kinabukasan, habang nakaupo sila ni Tito Ramon sa labas ng bahay, iginuhit ni Celeste ang kanyang panaginip sa buhangin. Isang malaking bahay, 2 taong nagtatalo, isang sasakyan na nasusunog. Tinitigan ni Ramon ang kanyang iginuhit. Ang kanyang mukha ay biglang nagdilim. Celeste, anak, simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang panaginip mo, ito ang bahay natin dati. At ang 2 taong nag-aaway, marahil ay ako at ang nanay mo. Niyakap ni Ramon si Celeste. Pasensya na anak, masyado akong abala sa trabaho noon. Hindi ko napansin ang nanay mo. Hindi ko napansin na nasasaktan siya. At ikaw, marahil ay nag-iisa ka rin sa gitna ng lahat ng yon. Ang mga salita ni Ramon ay parang susi na nagbukas ng isang maliit na pinto sa isipan ni Celeste.
May mga larawan siyang nakita sa kanyang isip. Ang kanyang nanay, umiiyak. Siya nagtatago sa ilalim ng kama. Ang tunog ng mga sirena ng pulis. Pagkatapos, ang kanyang sarili, tumatakbo sa dilim, palayo sa lahat. Hindi siya nawawala. Tumakas siya. Tumakas siya mula sa sakit. Kasabay ng pagbabalik ng kanyang mga alaala, may isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi isang bagong pangalan, isang pangalang dati ng bahagi ng kanyang buhay. Miguel. Naalala niya ang isang araw bago pa ang aksidente. Nakarinig siya ng boses mula sa telepono ng kanyang nanay. Boses ni Tito Miguel. May sinasabi ito tungkol sa kanyang papa, tungkol sa pagsira sa kanyang kumpanya, tungkol sa pagpapahirap kay Ramon. Hindi niya maintindihan noon, ngunit ngayon, tila mas malinaw na ang lahat. Si Tito Miguel, ang lalaking laging ngumingiti, ngunit may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Samantala, abala si Gabi sa pagtulong sa paglilinis ng mga kanal kasama ang ilang matatanda. Nagpapahinga siya sa isang tabi, kumakain ng fishball, nang marinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa isang malapit na tindahan. Si Miguel. Kausap niya ang isang lalaki. Siguraduhin mong masisira ang proyektong yan sa Tondo. At si Ramon, gusto kong mawala siya sa landas. Hindi ko hahayaang maibalik niya ang lahat. Hindi na niya dapat makita pa ang anak niya. Dinig ni Gabi na sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng galit. Huwag kang mag-alala. May plano ako para dyan. Isang malaking gulo. Nanlaki ang mga mata ni Gabi. Hindi niya lubos na maintindihan ang lahat ng sinabi ni Miguel. Ngunit alam niya na may masamang mangyayari. May plano si Miguel na saktan si Tito Ramon. At marahil, saktan din ang kanyang nanay Luz at si Ate Sally. Nagmamadali si Gabi na bumalik sa bahay. Nanay Luz, Ate Sally, si Tito Miguel po. Narinig ko po siya. May plano po siyang masama kay Tito Ramon. Tungkol po sa kumpanya at sa inyo. Hindi pa tapos magsalita si Gabi nang biglang nanginginig si Celeste. Miguel, Tito Miguel, sinabi niya, tungkol sa papa. Tiningnan ni Ramon na dumating para bisitahin si Celeste ang dalawa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa at pagkatapos ay matinding pagkabigla. Ang mga panaginip ni Celeste, ang pagtakas nito, at ngayon ang narinig ni Gabi mula kay Miguel. Ang lahat ay tila bumubuo ng isang nakakagimbal na larawan. Si Miguel, hindi lang siya nagpapahirap sa kanya sa kumpanya. Mayroon pa siyang mas malalim na pinaplano. Ang mga salita ni Celeste at Gabi ay parang nagising kay Ramon mula sa isang mahabang bangungot. Si Miguel, hindi lang siya isang sakim na pinsan. Siya ay isang ahas na nagtatago sa damuhan, naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumaksak. Ang kanyang galit ay nag-aapoy. Kung dati, ang kanyang pag-iisip ay nilamon ng kalungkutan, ngayon ay pinalitan ito ng matinding pagkamuhi at pagdedetermina. Kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya, ang kanyang Celeste, at ang bagong pag-asa na natagpuan niya kay Luz at Gabi. Agad na kumilos si Ramon. Lihim siyang nakipagkita sa kanyang matagal ng abogado, si Atty. Mandy Opingin Cruz, isang taong pinagkakatiwalaan niya bago pa man ang lahat ng trahedya. Gusto kong imbestigahan mo si Miguel. Utos niya, ang kanyang tinig ay matalim. Bawat galaw niya, bawat transaksyon, bawat taong kausap niya. Pakiramdam ko, may mas malalim siyang pinaplano. Nagulat si Atty. Cruz sa biglaang pagbabago ni Ramon. Sir Ramon, matagal na tayong nag-aalala sa kanya. Ngunit ngayon lang kayo kumilos. Anong nagpabago sa inyo? Si Celeste, maikling sagot ni Ramon. At ang mga taong nagbigay sa kanya ng pagmamahal nang ako ay wala. Samantala, napansin ni Miguel ang pagbabago kay Ramon. Ang dating malungkot at madaling manipulahin na Ramon ay nagiging matalas at alerto. Nabalitaan din niya ang tungkol sa pag-uusap ni Gabi sa kanyang nanay at si Celeste na tila may naalala. Alam niyang nalalantad na siya. Hindi na siya pwedeng maghintay.
Kailangan na niyang tapusin ang lahat. Isang araw, habang papalabas si Ramon mula sa tondo, matapos bisitahin ang proyekto, may humarang sa kanyang sasakyan, mga armadong lalaki. Hindi ito ordinaryong magnanakaw. Alam niyang ito ay utos ni Miguel. Sa isang iglap, napunta sa kaguluhan ang lahat. Narinig ni Luz at Gabi ang putukan. Nagmamadali silang tumakbo papalabas. Nakita nila si Ramon na nakikipagbuno sa mga lalaki habang ang driver nito ay nakahandusay. Nagkaroon ng sunod-sunod na putok. "Tito Ramon!" Sigaw ni Gabi sabay takbo papalapit. Hinila ni Luz si Gabi. "Huwag, Gabi! Delikado!" Nakita niya si Ramon na napahandusay duguan. Ang kanyang puso ay parang pinilasan. Ngunit ang gulo ay hindi lamang doon. Kinabukasan, lumabas ang isa pang malaking iskandalo. Isang news conference na pinangunahan ni Miguel na may hawak na mga ebidensya ng malawakang korupsyon at paglustay ng pondo sa loob ng kumpanya na direktang itinuturo si Ramon bilang mastermind. Lumabas din ang mga pekeng dokumento na tila nagpapakita na ang proyekto sa tondo ay isang money laundering scheme ni Ramon. "Hindi lang yan, mga kababayan," sigaw ni Miguel sa mga media. Ang batang si Celeste Santos na inalagaan umano ng isang Luz Manalo ay ginagamit lamang bilang kasangkapan ni Ramon upang linisin ang kanyang imahe. Hindi siya karapat-dapat maging ama. At ang babaeng yan, si Luz Manalo, ay isa lamang oportunista na nakita ang pagkakataon para yumaman. Parang tinanggalan ng hininga si Luz. Ang kanyang pangalan ay binabanggit sa buong bansa. Biniyuyagyag at nilalait. Naramdaman niya ang init ng matinding galit, ngunit kasabay nito ang matinding takot. Natatakot siya para kay Celeste. Natatakot siya para kay Gabi. Isang hukom ang naglabas ng temporary order. Si Celeste Santos ay pansamantalang ilalagay sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, habang iniimbestigahan ang kaso ng kanyang biological father na si Ramon Santos at ang babaeng nag-alaga sa kanya na si Luz Manalo. Hindi na babalik si Celeste kay Ramon at lalong hindi na siya babalik kay Luz. Dumating ang mga opisyal ng DSWD. "Celeste, anak, sumama ka muna sa amin," sabi ng isang social worker. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may awtoridad. "Hindi, ayoko," sigaw ni Celeste. Umiiyak, mahigpit na nakakapit kay Luz. "Ayoko po, Nanay Luz." Niyakap ni Luz si Celeste. Ang kanyang luha ay umagos ng walang tigil. "Hindi, anak. Huwag kang mag-alala. Babalik ka sa amin. Pangako." Ngunit hila-hila na si Celeste. Kinakawayan niya si Luz at Gabi. Ang kanyang mukha ay naliligo sa luha. "Nanay Luz! Gabi!" Si Gabi sa gitna ng kanyang galit at kalungkutan ay sumigaw. "Bitiwan niyo si Ate Selly. Hindi siya kasangkapan. Pamilya namin siya." Ngunit wala silang nagawa. Nakita ni Luz ang kanyang anak, ang batang minahal niya higit pa sa kanyang buhay, na inilalayo sa kanya. Nakita niya ang kanyang mundo na gumuho. Si Ramon, na kasalukuyang nasa ospital dahil sa mga sugat na natamo, ay tila nakakulong at walang magawa. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang lahat ng kanilang pinaglaban, ay tila nawala na. Ang pag-asa ay naging abo. Ito na, ang punto kung saan tila nawala na ang lahat. Ang araw ay tila nawalan ng liwanag. Wala na si Ate Selly. Nasa ospital si Tito Ramon. Ang Nanay Luz niya, na dati laging may ngiti sa labi, ay ngayon ay balisa, tahimik, at walang ganang kumilos. Ang buong tondo ay tila nabalutan ng lungkot at kawalan ng pag-asa. Si Gabi, na dati laging malikot at masigla, ay ngayon ay nakaupo lamang sa isang sulok, nakatitig sa bakanting upuan ni Ate Selly. "Ate Selly," bulong niya. Ang kanyang puso ay puno ng matinding kalungkutan. Bakit nangyari ito? Bakit kailangan nilang mawala ang kanyang ate-atehan? Kung hindi lang sana siya nagkwento kay Nanay Luz tungkol sa diary. Kung hindi lang sana siya nagkwento kay Tito Ramon tungkol sa flyer. Siguro
Magkasama pa rin sila ngayon. Ang bigat ng kasalanan ay halos hindi niya kayanin. Ngunit habang nakaupo siya, biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang bagay. Ang boses ni Tito Miguel. Ang narinig niya sa tindahan. Siguraduhin mong masisira ang proyektong yan sa Tondo. At si Ramon, gusto kong mawala siya sa landas. Hindi ko hahayaang maibalik niya ang lahat. Hindi na niya dapat makita pa ang anak niya. Nagsimulang mag-ugnay ang mga piraso ng puzzle sa isip ni Gabi. Ang mga salita ni Tito Miguel, ang biglaang pag-atake kay Tito Ramon, ang pagkakasangkot ni Tito Ramon sa korupsyon. Hindi ito nagkataon lang. Si Tito Miguel ang may gawa ng lahat. Gusto niyang saktan si Tito Ramon at saktan din sila ni Nanay Luz at Ate Sally. Biglang bumangon si Gabi. Nilingon niya ang kanyang Nanay Luz na nakaupo sa isang tabi, tahimik na umiiyak. Nanay Luz, tawag niya, puno ng galit at determinasyon. Si Tito Miguel po, siya po ang may gawa ng lahat. Narinig ko po siya. Nagulat si Luz. Tiningnan niya si Gabi, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ano ang sinasabi mo, anak? Narinig ko po siya noon sa tindahan. Sabi niya, gusto niya pong sirain ang proyekto ni Tito Ramon at gusto niya pong mawala si Tito Ramon para po hindi niya makita si Ate Sally. Paliwanag ni Gabi, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Alam ko po, hindi po si Tito Ramon ang may kasalanan. Si Tito Miguel po. Ang mga salita ni Gabi ay parang kislap ng liwanag sa madilim na mundo ni Luz. Ang pag-asa na matagal nang nawala ay dahan-dahang nagbalik. May punto sa mga sinasabi ni Gabi. Ang lahat ay tila konektado. Ang takot na matagal nang bumalot sa kanya ay unti-unting napalitan ng matinding galit. Galit para sa taong nagpahirap sa kanila, sa taong nagpahiwalay kay Celeste, sa taong nanira sa buhay nila. Tama ka, anak, sabi ni Luz. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi tayo pwedeng manatiling tahimik. Hindi natin hahayaang sirain ni Miguel ang pamilya natin. Hindi natin hahayaang mawala si Celeste sa atin. Ngunit paano? Paano sila lalaban? Sila ay mahirap, walang kapangyarihan. Ngunit pagtingin ni Luz sa kanyang paligid, nakita niya ang mga kapitbahay na unti-unting lumalapit, ang mga taong tinulungan ni Ramon, ang mga taong naniwala sa pagbabago. Aling Nena, Mang Tonyo, tawag ni Luz. Tumayo. Kailangan natin ang tulong nyo. Hindi tayo pwedeng manahimik habang sinisira ni Miguel ang lahat. Hindi lang si Celeste ang mawawala, kundi pati na rin ang pag-asa natin sa Tondo. Sa simula, nag-alinlangan ng ilan, ngunit ang matinding pagkadismaya at pag-asa sa mga mata ni Luz ay nagpukaw sa kanila. Naalala nila ang mga tulong na ibinigay ni Ramon, ang mga pangarap na binuo nila para sa kanilang komunidad. Kasama mo kami, Luz, sigaw ni Aling Nena. Hindi kami papayag na maloko lang tayo. Lalaban tayo para kay Celeste at para sa Tondo, dagdag ni Mang Tonyo. Sa loob ng ilang oras, ang komunidad ng Tondo ay nagkaisa. May mga nag-ayos ng lumang jeep, may mga naghanda ng mga placard. Si Gabi ay naging munting leader, nagbibigay ng inspirasyon sa lahat. Nanay Luz, kailangan po nating kausapin si Tito Ramon, sabi ni Gabi. Siguro po may alam din siya na makakatulong. Alam ni Luz na delikado. Nasa ospital si Ramon at marahil ay mahina pa. Ngunit ang pag-asa ay nagtutulak sa kanya. Hindi sila pwedeng sumuko. Kinagabihan, lihim na nagpunta si Luz at Gabi sa ospital. Pagdating doon, nakita nila si Ramon na nakahiga sa kama. Maraming benda. Mahina pa rin siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paglaban. Ikinuwento ni Luz ang lahat. Ang narinig ni Gabi, ang panaginip ni Celeste, ang pagkadismaya ng Tondo. Si Miguel, bulong ni Ramon, ang kanyang boses ay paos. Alam ko, matagal na niya akong niloloko. May hawak din akong ebidensya ngunit hindi pa kompleto. Nakuha niya ang lahat, ang kumpanya, si Celeste, lahat-lahat.
Hindi po, Tito Ramon, sabi ni Gabi, ang kanyang tinig ay matatag. Hindi pa po tapos ang lahat. Kasama po kami ni Nanay Luz. Kasama po ang buong tondo. Hindi po kami susuko. Lalaban po kami para kay Ate Sally at para sa inyo. Ang mga salita ni Gabi ay nagbigay ng bagong lakas kay Ramon. Ang pagkakaisa ng tondo, ang determinasyon ni Luz, ang pagmamahal ni Gabi. Hindi siya nag-iisa. May alam ako sa isang tao. Isang dati kong empleyado. Pinagkatiwalaan ko siya ng kopya ng ilang sensitibong impormasyon tungkol kay Miguel. Bulong ni Ramon, nahihirapang huminga. Ngunit kailangan niyo siyang hanapin. Mabilis. Puno ng pag-asa at determinasyon, lumabas si Luz at Gabi mula sa ospital. Alam nilang mahaba at mahirap ang laban. Ngunit ngayon, mayroon silang dahilan upang lumaban. Mayroon silang pag-asa. Kinabukasan, sa harap ng korte kung saan nakatakdang magkaroon ng hearing para sa temporary custody ni Celeste, nagtipon ang mga residente ng tondo. Bitbit nila ang mga placard, hindi laban kay Ramon, kundi laban kay Miguel. Nagkaroon ng malakas na hiyawan at suporta. Si Luz, sa gitna ng lahat, ay nakatayo ng tuwid. Hawak ang kamay ni Gabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding determinasyon. Handa silang harapin ang anumang hamon. Handa silang harapin si Miguel. Ang bulwagan ng korte ay puno ng tao. Ang mga reporter ay nakahanay. Ang mga kamera ay nakatutok. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang mga mata ni Luz ay nakatuon lamang sa isang tao. Si Miguel. Nakaupo siya sa kanyang upuan. Mayabang ang kanyang ngiti na tila sigurado sa kanyang tagumpay. Sa kanyang tabi, nakaupo si Gabi. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa kamay ni Luz. Sa kabilang banda, naroon si Celeste. Nakaupo sa tabi ng isang social worker. Ang kanyang mukha ay malungkot at puno ng pagkalito. Nagsimula ang pagdinig. Sunod-sunod ang pagpresenta ng mga abogado ni Miguel ng mga ebidensya laban kay Ramon at Luz. Ang mga pekeng dokumento, ang mga testigo na bayaran, ang lahat ay tila pabor kay Miguel. Habang naririnig ang bawat salita, naramdaman ni Luz ang panlalamig. Paano sila lalaban? Paano nila patutunayan ang kanilang kawalan ng sala laban sa kapangyarihan at yaman ni Miguel? Ngunit hindi siya sumuko. Naalala niya ang mga salita ni Ramon sa ospital, ang tungkol sa isang dating empleyado. Habang nagpapatuloy ang pagdinig, palihim niyang sinenyasan ang isang kapitbahay mula sa tondo. Si Mang Tonyo, na pinuntahan ang sinasabing opisina ng dating empleyado. Ang DSWD po ay nagpasiya na si Celeste Santos ay mananatili sa aming pangangalaga, habang hindi pa natutukoy ang karapat-dapat na mag-alaga sa kanya. Pahayag ng social worker, ang kanyang boses ay matatag. Para po sa kapakanan ng bata, mas mabuting manatili siya sa ligtas na kapaligiran. Nagsimulang umiyak si Celeste. Gusto ko po si Nanay Luz. Gusto ko po si Gabi. Sumingit si Miguel. Your Honor, napakalinaw po ng sitwasyon. Ang bata po ay naapektuhan ng mga pangyayari. Mas mabuti po na ako ang kumuha ng custody sa kanya. Bilang kanyang kamag-anak at bilang isang responsableng individual, masisiguro ko po ang kanyang kaligtasan at kinabukasan. Nagpupuyos ang galit ni Luz. Walang hiya si Miguel, pero wala siyang magawa. Biglang bumukas ang pinto ng bulwagan. Pumasok si Ramon. Nakabenda pa rin ang kanyang ulo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at determinasyon. Kasama niya si Atty. Cruz at sa likod nila si Mang Tonyo na may bitbit na isang brown envelope. Your Honor, may bago po kaming ebidensya na nais naming iharap, sabi ni Atty. Cruz. Ano ito? Tanong ng hukom. Nagtataka. Binuksan ni Atty. Cruz ang envelope. Ito po ay mga dokumentong nagpapatunay sa malawakang korupsyon at paglustay ng pondo sa kumpanya ni Mr. Ramon Santos na pinangunahan po ni Mr. Miguel Santos. Kasama po dito ang mga transaksyon, mga pekeng kontrata at mga audio recording na nagpapatunay na sinadya ni Miguel Santos na pabagsakin ang kumpanya at saktan si Ramon Santos. Nagulat ang lahat.
Si Miguel ay namutla. Mali. Hindi totoo yan. Mga pekeng ebidensya yan. Ngunit hindi pa tapos si Attorney Cruz. Mayroon din po kaming ebidensya na si Miguel Santos ang nasa likod ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon sa media at ang pag-atake kay Ramon Santos. Nagulat ang lahat, lalo na ang media. Ngunit ang pinakamalaking pasabog ay nagmula kay Celeste. Dahan-dahang lumapit si Celeste sa microphone. Ang kanyang maliit na boses ay nanginginig, ngunit matatag. Naalala ko na po. Simula niya, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Miguel. Naalala ko po ang gabi, bago ang aksidente ng nanay ko. Narinig ko po si Tito Miguel na kausap ang nanay ko sa telepono. Sabi po niya, sisirain niya ang kumpanya ni Papa. Sabi po niya, papahirapan niya po si Papa. Nagulantang ang bulwagan. Ang mga tao ay nagbubulungan. Si Miguel ay halos hindi na makahinga. At pagkatapos po ng aksidente, narinig ko po siya ulit. Kausap niya po ang isang tao. Sabi po niya, ngayon, wala na si Elena. Madali ko nang mapapabagsak si Ramon. At ang batang yan, madali ko nang makokontrol. Nagulat ang lahat. Ang huling salita ni Celeste ay naging sanhi ng malaking kaguluhan. Hindi totoo yan, sinungaling ka. Sigaw ni Miguel. Tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Huwag kang maniwala sa bata yan. Ngunit huli na. Ang mga ebidensya, kasama ang testimonya ni Celeste, ay sapat na. Inaresto si Miguel. Ang kanyang mga plano ay nabunyag. Niyakap ni Celeste si Ramon. Pagkatapos ay tumakbo patungo kay Luz at Gabi. Nanay Luz, Gabi! Sigaw niya, umiiyak. Niyakap ni Luz si Celeste ng mahigpit. Ang kanyang luha ay umagos ng walang tigil. Anak, babalik ka na sa amin. Tinitigan ni Ramon si Luz. Walang salita ang kailangan. Ang kanilang mga mata ay nagsalita ng pasasalamat, pag-unawa at isang bagong simula. Ang mga residente ng Tondo ay nagpalakpakan. Ang kanilang boses ay naririnig. Ang kanilang pagkakaisa ay nagtagumpay. Naglabas ng desisyon ng hukom. Pinawalang sala si Ramon Santos sa lahat ng kaso. At ang custody ni Celeste Santos ay ibinigay kay Ramon. Ngunit may espesyal na probisyon na si Luz Manalo ay magiging bahagi ng buhay ni Celeste bilang kanyang tagapag-alaga at nanay-nanayan. Ang mga proyekto sa Tondo ay ipagpapatuloy sa pangunguna ni Ramon at sa tulong ni Luz. Sa labas ng korte, ang liwanag ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Si Ramon, Luz, Gabi at Celeste ay nakatayo ng magkakasama. Ang kanilang mga kamay ay magkakapit. Hindi na sila mga biktima ng sitwasyon. Sila ay isang pamilya. Isang pamilya na binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal, pag-asa at kapatawaran. Matapos ang bagyo, dumating ang kapayapaan. Si Miguel ay nasa likod na ng rehas. Ang kanyang mga kaso ay patong-patong. Ang pangalan ni Ramon ay nalinis. Ang kumpanya ay unti-unting bumabangon sa kanyang pamumuno, ngunit sa ibang paraan na ngayon. Ang kanyang dating pagnanais sa kapangyarihan ay napalitan ng pagnanais na maging makabuluhan, hindi lang sa negosyo, kundi sa buhay ng mga taong malapit sa kanya. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay si Celeste. Ngayon, malaya na siya mula sa DSWD at mas madalas na siyang nananatili kay Ramon sa mansyon. Ngunit hindi niya nakakalimutan si Luz at Gabi. Araw-araw, pagkatapos ng klase, si Celeste ay dinadala ni Ramon sa Tondo. Naging bahagi na ng kanilang buhay ang pagbibiyahe mula sa mansyon patungo sa komunidad. Isang hapon, dinala ni Ramon si Celeste sa isang sementeryo. Sa ilalim ng isang malaking puno, naroon ang puntod ni Elena. Hinawakan ni Ramon ang kamay ni Celeste. Anak, simula niya, ang kanyang boses ay malambot. Ito ang puntod ng nanay mo, si Elena. Tinitigan ni Celeste ang lapida. Sa kanyang alaala, naroon ang malabong larawan ng isang babaeng malungkot. Naalala ko na po siya, Papa.
Bulong ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Naalala ko po ang away niyo at tumakbo po ako noon. Lumuhod si Ramon. Niyakap ang kanyang anak. Hindi mo kasalanan, anak. Ako ang may kasalanan. Masyado akong abala sa trabaho. Hindi ko napansin ang nanay mo. Hindi ko napansin ang lungkot sa kanyang mga mata. At ikaw, hindi ko rin napansin ang iyong takot. Pasensya na, anak. Patawarin mo ako. Piniyakap ni Celeste ang kanyang papa. Pinapatawad ko na po kayo, papa. Alam ko po na mahal niyo po kami. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ramon ang isang malaking pasanin na inalis mula sa kanyang balikat. Ang kapatawaran ni Celeste ay ang pinakamahalagang regalo na natanggap niya. Ang proyekto sa Tondo ay lumalago. Si Luz, sa simula ay nag-alinlangan, ay unti-unting naging aktibo sa pagpapatakbo ng community center. Ang kanyang natural na kabaitan at kakayahang makitungo sa mga tao ay nagbigay ng bagong sigla sa proyekto. Madalas silang magkasama ni Ramon, nagpaplano para sa kinabukasan ng ng komunidad. Sa bawat pagpupulong, sa bawat pagtawa at sa bawat pagtulong sa mga tao, naramdaman ni Ramon ang isang kakaibang koneksyon sa kanya. Isang gabi, habang naglalakad sila pauwi, mula sa isang community meeting, nagsimulang umulan. Nagkubli sila sa ilalim ng isang lumang tolda. "Salamat, Luz," sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. "Kung hindi dahil sa iyo at kay Gabi, hindi ko na siguro makikita pa si Celeste at hindi ko rin siguro matutuklasan ang lahat ng ito." Tumingin si Luz sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng streetlight. "Kami po ang dapat magpasalamat, Sir Ramon. Dahil sa inyo, nagkaroon po ng pag-asa ang Tondo. At si Celeste, masaya po siya na nakilala niya kayo ulit. Hindi lang si Celeste ang nakahanap ng bagong buhay, Luz. Pati ako," sabi ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanya. "Dahil sa iyo, natutunan kong tignan ang mundo sa ibang paraan. Natutunan kong magpahalaga sa mga bagay na hindi nabibili ng pera. Nagkaroon ng katahimikan. Ang tunog lamang ng ulan ang naririnig." Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Ramon ang isang malalim na emosyon para kay Luz. Hindi ito pagmamahal na puno ng pagmamay-ari, kundi pagmamahal na puno ng paggalang, pagpapahalaga, at pag-unawa. Isang pagmamahal na nagsimula sa isang kakaibang sitwasyon, ngunit lumago sa gitna ng pagsubok. Habang nagpapatuloy ang mga buwan, si Celeste ay mas lalong lumalaki, mas matalino, at mas masaya. Nakikita ni Ramon ang kanyang sarili na mas pinipili ang oras sa Tondo, kasama si Luz at Gabi, kaysa sa kanyang opisina. Si Celeste ay nagpapalit-palit ng tirahan, 1 linggo sa mansyon ni Ramon, 1 linggo sa bahay ni Luz. Hindi ito isang paghahati, kundi isang pagpapalawak ng pamilya. Isang gabi, nakita ni Ramon si Celeste na masarap ang tulog sa braso ni Luz habang si Gabi ay nakahiga sa tabi nila. Ang tanawin na yon ay nagpuno sa kanya ng kapayapaan. Ito ang kanyang pamilya. Hindi ito ang perpektong pamilya na nais niya noon, ngunit ito ang pamilya na kailangan niya. Isang pamilya na binuo ng pagmamahal, pag-unawa, at pagtanggap. "Salamat, Luz," bulong ni Ramon habang pinagmamasdan ang tatlo. "Salamat sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng pamilya." Ang hangin sa Tondo ay puno ng tawanan at musika. Ang buong komunidad ay nagtipon sa open space na bagong ayos ni Tito Ramon. Nagsisimula na ang ika-10 kaarawan ni Gabi. Hindi ito isang ordinaryong kaarawan. Ito ay isang pagdiriwang ng pag-asa, pagbabago, at isang bagong uri ng pamilya. Ang mesa ay puno ng pagkain. May spaghetti, fried chicken at syempre, ang paboritong kakanin ni Nanay Luz. Si Ate Sally, na ngayon ay masaya at masigla, ay tumutulong sa pagpapamahagi ng mga pagkain. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Hindi na siya ang takot at naguguluhang bata na nakita ni Tito Ramon noon. Ngayon, siya ay si Celeste.
na may 2 pamilya at 2 mundo na kanyang minamahal. "Gabi, pumunta ka rito!" Sigaw ni Ate Sally, hinila siya patungo sa gitna. Dumating si Tito Ramon na ngayon ay nakadamit ng isang simpleng polo shirt at may mainit na ngiti sa labi. Hindi na siya ang malamig at malayo na Ramon Santos na nakilala niya. Ngayon, siya ay isang Tito Ramon, isang kaibigan, isang pamilya. "Gabi, happy birthday anak!" Sabi ni Tito Ramon, niyakap siya ng mahigpit. 10 taon ka na, ang laki mo na. Nahihiya si Gabi, ngunit masaya. Ito ang kaarawan na kailanman ay hindi niya naisip na magkakaroon siya. Isang kaarawan na kasama ang lahat ng mahal niya sa buhay. Pagkatapos ng kantahan at kainan, tumayo si Tito Ramon. Kinuha niya ang microphone. Ang lahat ay natahimik. "Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat." Simula ni Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Salamat sa pagtanggap sa akin sa inyong komunidad. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maitama ang aking mga pagkakamali. At lalo na, salamat sa isang espesyal na tao na nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal." Tumingin si Ramon kay Nanay Luz. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at paggalang. "Luz," sabi ni Ramon, ang kanyang tinig ay lumambot. "Hindi ka lang isang kaibigan, hindi ka lang isang kasamahan sa proyekto. Ikaw ay isang kapatid sa puso." Nagulat si Luz. Ang mga tao ay nagpalakpakan. Ang kapatid sa puso ay isang term na ginagamit para sa mga taong higit pa sa kaibigan, isang taong itinuturing na kapamilya, kahit walang koneksyon sa dugo. Niyakap ni Ramon si Luz. Ito ay isang yakap na puno ng pagpapahalaga, pag-unawa, at isang hindi masabi na damdamin na lumampas sa simpleng pagkakaibigan. Pagkatapos, kinuha ni Ramon ang kamay ni Celeste. "At Celeste, anak ko, salamat. Salamat sa pagtuturo sa amin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Ikaw ang nagturo sa amin na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi sa mga puso na nagmamahalan." Hinila ni Ramon si Gabi at pagkatapos ay inakay niya si Luz. Silang apat ay magkakasama sa gitna ng selebrasyon. Pinatay ang ilaw. Isang malaking cake ang inilabas. May 10 kandila. "Ate Sally, ikaw din!" Sigaw ni Gabi, sabay hila kay Celeste. Tumawa si Celeste. Silang apat. Si Ramon, si Luz, si Gabi, at si Celeste ang sabay-sabay na pumikit at humiling. Pagkatapos, sabay-sabay nilang hinipan ang mga kandila. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tila naging perpekto. Ang mga luha ng nakaraan ay napalitan ng mga luha ng kaligayahan. Ang mga sugat ay gumaling. Ang mga pusong nabasag ay muling binuo. Ang musika ay muling tumugtog. Nagsayaw ang mga tao. Si Ramon ay nakangiti. Tinitigan ang kanyang bagong pamilya. Si Luz, masaya. Si Gabi, malikot. At si Celeste, maligaya. Hindi na sila mga taong nawawala. Hindi na sila mga taong nasaktan. Sila ay isang pamilya. Isang pamilya na binuo ng pagmamahal, pagpapatawad, at pag-unawa. Isang pamilya na nagpapatunay na ang tunay na pagmamahal ay walang hangganan, walang kinikilalang dugo, at walang kinikilalang katayuan sa lipunan. Ito ay isang pamilya na binuo ng puso. At dito nagtatapos ang kwento ni Ramon, Luz, Gabi, at Celeste. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na pagmamahal ay walang hangganan. Sa lahat ng nakinig at nakiisa sa bawat kabanata ng kwentong ito mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang paglalakbay na ito mula sa pagkawala at pighati ni Ramon, sa matinding pagmamahal at sakripisyo ni Luz, sa walang muwang na tapang ni Gabi, at sa paghahanap ng pagkakakilanlan ni Celeste, ay naging isang napakahalagang karanasan para sa akin bilang manunulat. Bawat luha,
bawat ngiti, bawat pagsubok, at bawat tagumpay ng ating mga karakter ay naging bahagi ng aking paghinga habang isinusulat ko ang kanilang tadhana. Sana'y naramdaman ninyo ang bawat emosyon, ang bawat kirot, at ang bawat pag-asa na nais naming ipaabot. Sana'y nag-iwan ito ng bakas sa inyong mga puso. Isang paalala na sa gitna ng anumang pagsubok, ang pagmamahal, pagpapatawad, at pag-unawa ang siyang tanging magpapagaling sa lahat ng sugat. Ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng dugo, kundi ng mga pusong nagmamahalan. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Umaasa kami na ang kwentong ito ay nagbigay inspirasyon at nagbukas ng inyong mga puso. Kung mayroon kayong nais ibahagi tungkol sa inyong mga damdamin at iniisip sa aming kwento, malugod namin itong tatanggapin. Hanggang sa muli. Paalam.